Rudy! Gulat niyang sad nang makita niyang dating nobyong may dalang bulaklak. Minerva, patawad kung ginulat kita. Wala yun. Anong ginagawa mo rito? Kahit matagal na ang panahong lumipas, saad ni Rudy. Sabay lapit niya sa lapida ng anak nila at yumuko siya at naglagay ng bulaklak. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Dugtong ni Rudy. Humawak siya sa lapida at pinikit niya ang kanyang mga mata para mag-alay ng dasal. Rose, anak. Saad ni Rudy. Sabay halik niya sa lapida at tumayo na siya. Rudy, saad ni Minerva. Hindi ko nagawa ang tungkulin ko sa iyo noon, Minerva. Saad ni Rudy at tumarap siya kay Minerva. Patawarin mo ko kung wala man lang ako sa panahon na kailangan mo ko. Saad ni Rudy na napatakip naman ang bibig si Minerva at naluha siya. May kasalanan din ako noon kaya nawala ang anak natin. Saad pa ni Rudy na umiling lang si Minerva. Hindi, Rudy. Wala kang kasalanan. Nagpahid siya ng luha at tumingin sa paligid. Anong ginagawa mo dito? Alam mong pinaghahanap ka ni Eduardo. Alam ko. Naparito ako dahil lumapit siya kay Minerva. Kailangan ko ang tulong mo. Tulong ko? Oo, nasa peligro ngayon ang buhay ng pamilya ko. At alam kong ikaw lang ang makakatulong sa amin. Sandaling napaisip si Minerva. Anong klaseng tulong ang kailangan mo? Yung nangyaring gulo sa Makati, dun sa gusaling pagmamay-ari na Eduardo. Panimula ni Rudy. Alam ko nang tinutukoy mo. Si Ken. Oo, may nakuha siyang impormasyon tungkol sa operasyon ni Eduardo na nakakatiyak kaming magiging dahilan para makulong siya ng habang buhay. Sagot ni Rudy na ikinagulat ni Minerva. Anong klaseng impormasyon? Isang libro, listahan ng mga pangalan, hit list kumbaga sa mga taong pinapapatay ni Eduardo. Umiling si Minerva. Bakit? Hindi sapat yan, Rodrigo. Kahit isiwalat pa natin yan sa media, walang kwenta pa rin yan. Dahil listahan lang yan, walang klarong ebidensya na nag-uugnay kay Eduardo. Pero kilala ng anak ko ang iilan sa mga pangalang nasa listahan. Pasensya ka na, Rudy. Hindi kita matutulungan. Saad nito na umarap siya sa lapida ng anak nila. Kilala ko ang kapatid ko. Hindi siya gagawa ng hakbang na makakasira sa kanya. Mali ka, Minerva. Saad ni Rudy. Gumawa na siya ng hakbang na ikinasira niya. Lumingon sa kanya si Minerva at humawak sa pisngi niya. Patawad, hindi kita matutulungan. Minnie, saad ni Rudy na umalik sa pisngi niya si Minerva. Hayaan mo ako magluksa sa araw na ito, Rodrigo. Saad ni Minerva na nayuko ni Rudy ang ulo niya at lumingon siya sa lapida ng anak nila. Patawad. Sige, sasamahan kita. Gumiti si Minerva at sumandal sa kanya. Rose, saad ni Minerva na napatingin si Rudy sa lapida ng anak nila at kay Minerva. Minerva, saad ni Rudy at tinakbayan niya si Minerva. Nasinandal naman ng hepe ang ulo niya sa balikat ni Rudy. Samantala,
Status report, boys? Tanong ni Ken sa kanyang mga anak. All clear. Sagot ni Ken. Same here. Sagot naman ni Jared. Habang nakatago silang dalawa, malapit lang sa kinaroroonan ni Rudy at Minerva. Good. Keep your eyes open. Saad ni Ken sa dalawa. Roger. Sagot nila. Tumingin si Ken sa paligid at tinignan niya ang oras. Mag-aalas 10 na ng umaga. Lead. Tawag ni Jared. What's up? Tanong ni Ken. Movement on your left. Balita niya sa daddy niya. Nakita ko rin, Dad. Balita ko kay Daddy. Stay on your position and keep watch. I'm going to investigate. Saad ni Daddy sa linya. Roger, Dad. Sagot ni Jared. Be careful, Lead. Saad ko. Roger. Sagot ni Daddy. Nakita ko sa scope ko si Daddy. Napayuko siya naglakad papunta sa tinuturo namin ni Jared. Habang nakamonitor naman kami kina Lolo Rudy at kay Hepe na nakatayo lang sa harap ng burol ng anak nila. Guys, tawag ni Daddy. Yes, Lead. Sagot naming dalawa. It's clear, si Paul Torero. Copy that, Lead. Sagot namin ni Jared. Returning to my position. Roger that. Minnie. Saad ni Rudy. Nalamingon naman sa kanya si Minerva. I'm sorry pero... Saad ni Rudy na pinigilan siya ni Minerva. Ay, may kilala akong makakatulong sa inyo. Sino? Si General Ricardo Rebato. Si Ricky? Oo, kilala mo pa pala siya. Napangiting saad ni Minerva. Paano ko siya makakalimutan? Kariwal ko siya sa'yo noon. Saad ni Rudy na natawa ng mahina si Minerva. Hindi mo pa talaga nakakalimutan yun. Muntik ko nang sapakin ng taong yun dahil sa inasal niya sa akin. Saad ni Rudy. Kalimutan mo na yun, Rudy. Bakit siya? Siya ang head ng Special Anti-Gang Squad ng PNP. Lahat ng aktibidad ng PNP tungkol sa gang sa bansa, siya ang nasa likod nito. Kaya siyang nararapat niyong lapitan. Dugtong pa ni Minerva. Pansin niyang napaisip si Rudy. Bakit? Sa sitwasyon kasi namin, mahirap nang magbigay ng tiwala sa kahit kanino. Sorry. Sagot ni Rudy. Naiintindihan ko, Rodrigo. Pero kung gusto mong may makatulong sa inyo, siya ang lapitan mo. Paano kung marumi din siya? Magtiwala ka sa kapwa mo, Rodrigo. Tandaan mo, nasa watchlist na ngayon ang apo mo dahil sa ginawa niya. Tado ka, Ken. Tignan mo ang ginawa mo. Galit na saad ni Jared sa akin. Shut up. Sagot ko naman. You boys better be quiet. Sorry, Lid. Sabay naming saad ni Jared na napabuntong hininga na lamang si Lolo. Nakikinig kasi kami sa kanila ni Hepe dahil sa mic na suot ni Lolo sa loob ng jacket niya. Minnie, wala ka bang ibang taong pwede naming lapitan? Sorry, Rudy. Siya lang ang alam ko. Tumingin sa langit si Minerva at sa lapida ng anak niya. Anak, aalis na si Mama. Saad ni Minerva na yumuko siya at hinimos ang lapida ng anak niya. Paalam, anak. Dadalawin muli kita sa linggo. Minerva. Saad ni Rudy nang humarap sa kanya si Minerva.
Salamat at nakadalaw ka sa anak natin, Rudy. Walang problema. Pa, move! Narinig niya sa linya si Ken, kaya napalingon siya sa kaliwa niya at nakita niyang tumatakbo palapit sa kanya si Ken. Sino yan? Takang tanong ni Minerva. Dad! Sigaw ko, sabay luhod ko sa ibabaw ng musaleo. At tinutok ko ang rifle ko sa direksyon ng kotseng papalapit sa posisyon ni Lolo Rudy. Move! Move! Narinig ko sa tenga kong sigaw ni Jared, kina Lolo Rudy at Chief Minerva. Sunod-sunod ang pagbaril ko sa kotseng mabilis na tumakbo, papunta kina Lolo Rudy. Habang pumesto naman si Daddy malapit kina Lolo at pinagbabaril din niya ang kotse. Si Jared naman, tumakbo na rin papunta kina Lolo Rudy at lumuhod siya. Sa kanya pinagbabaril ang kotseng papalapit sa kanila. Nakita naming bumangga ang kotse sa puno. Let's get out of here! Saad ni Jared. Kaya agad akong tumalon pababa at tumakbo papunta sa kanila. Ken! Tawag ni Daddy. On my way, Dad. Sagot ko. I'm here. Saad ni Jared. Nung nakinalolo na siya. Call for extraction. Narinig kong saad ni Daddy sa tenga ko. Kaya nagmamadali akong tumakbo papunta sa kanila dahil naririnig ko ng ingay ng helicopter. Inspector! Nagulat si Hepe nung makita niya ako. Chief! Diyos ko, anong nangyayari dito? Tanong ni Hepe sa amin. Wala na tayong choice, Dad. Saad ni Jared kay Daddy. I know, Chief, sasama ka sa amin. Saad ni Daddy kay Hepe. Ano? Hindi. Nini, wala na tayong oras. At wala ka ng choice. Sasama ka sa amin. Saad ni Lolo sa kanya. Hindi ako sasama sa inyo. Inspector Reyes, may arrest order para sa'yo. I don't want to be caught with you. Pag nahanapan o mahuli ka nila. Saad ni Hepe sa akin. I'm sorry, Chief. Saad ko sa kanya. At nakita na namin ang helicopter. Bumaba na ito at malapit lang sa puntod ni Rose. Go, go, go! Sigaw ni Daddy. Kaya tumakbo na kami ni Jared. Papunta sa naghihintay na helicopter. At lumuhod kami para magbantay. Habang hinihila ni Lolo Rudy si Hepe, pasakay sa helicopter. Minerva, huwag ka nang magmatigas. Wala na tayong oras. Hindi ako sasama sa inyo. Nagpupumiglas pa si Hepe para makawala sa pagkakahawak ni Lolo. Mini, huwag ka na magmatigas pa. This is them, saad ni Jared. Sabay palo niya sa batok ni Hepe gamit ang puwet ng rifle niya. Kaya hinimatay ito. Jared! Sigaw ni Daddy at ni Lolo. Wala na tayong oras. Sagot ni Jared. Kaya kinarga na ni Lolo si Hepe. Papasok sa helicopter. At sumakay na kami. Go! Saad ni Daddy. Lumipad na kami palayo sa sementeryo. Lumabas si Alona sa banyo na nakatapis lang ng tuwalya. At naguunat siya habang naglalakad papunta sa cabinet. Kinuha niya ang lotion sa tukador. At nagpahid siya sa katawan. Nararamdaman pa rin niyang mahapdi ang sugat niya sa katawan. Pati na rin ang kagat ni Ken sa kanyang ibaba. Tado! Saad nito nung hinimas niya ito at naalala ang ginawa ni Ken sa kanya. Nagsuot na siya ng damit at lumabas na ng kwarto. Bumaba siya sa 10th floor para mag-agahan. Good morning. Bati sa kanya na Supremo, na ngayon ay nagkakape at nagbabasa ng dyaryo sa mesa. Good morning. Bati rin niya at naupo siya sa kabilang side ng mesa. Kamusta ang tulog mo? Mabuti naman, medyo gumaan ang pakiramdam ko at pinagsilbihan siya ng pagkain. Salamat, saad niya sa serbidora.
May nagmamadaling pumasok sa loob ng dining room at huminto muna ito para hintayin ng permiso makalapit sa Supremo. Nung kinawayan siya, mabilis siyang lumapit at may binulong sa Supremo na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Umalis agad ang taong nagdala ng balita sa Supremo. "What's up?" tanong niya na ibinaba ng Supremo ang dyaryo niya. Tumayo ito at tinawag ang kanyang tauhan na nakatayo sa may pintuan. May inutos siya rito. Nagmamadali itong lumabas kaya nagtaka si Alona. "What's wrong? What's going on?" tanong ni Alona sa Supremo nung naglakad daw papunta ng pinto. Agad ring tumayo si Alona at sumunod sa kanya papunta sa elevator. Pero pinigilan siya ng tauhan ni Supremong sumakay. "I'm sorry my child." Yun lang ang sinabi ni Supremo sa kanya at sumara na yung pinto. Iniwan na lamang si Alona ang may tanong sa mukha niya. Pinuntahan ni Alona ang taong pumasok kanina sa dining room at tinanong niya ito. "Si Hepe." "Bakit? Anong nangyari kay Minerva?" Tinukot siya nung dumalaw siya sa puntod ng anak niya. "Kilala mo ba kung sino?" "Si Ken at ang pamilya niya," sagot ng tauhan ng Supremo. Agad tumakbo si Alona pabalik sa kwarto niya at kinuha niya ang mga gamit. Pagkatapos ay sumakay siya ng elevator. Kahit na tinatawag siya at pinipigilan ng mga tauhan ng Supremo, hindi siya nakinig at sumakay siya sa kotse niya at umalis. Napamura siya nung nasa daan na siya. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Pick up, saad niya habang nagre-ring ang kabilang linya. "Hello? I need to see you, now," saad ni Alona sa taong tinawagan niya. "I'm at home, come over," sagot nito. Kaya binabanan ni Alona ang phone at mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan papunta sa bahay ng kausap niya. At nang dumating siya, agad siyang pumasok sa loob nung binuksan niya ito. "What's wrong?" "Kinidnap si Minerva," sagot ni Alona na nagulat ang taong kausap niya. 10 minutes, balita sa amin ng piloto. "Roger," sagot naman ni Daddy habang minamasahin naman ni Lolo Rudy ang batok na Hepe. "Bakit mo ginawa yun, Jared?" tanong ni Lolo sa kanya. "Pa, tama lang ang ginawa ni Jared," saad ni Daddy. "Tama? Tignan mo ang ginawa niya." "Wala na tayong oras. Kung hindi pa ginawa ni Jared yun, malamang hindi pa tayo nakaalis sa sementeryo." "Hindi man maganda, Lolo Rudy, pero tama po si Jared," sagot ko. Naumiling lang si Lolo at tinuloy ang pagmasay sa batok na Hepe. Maya-maya ay narinig naming umuungol na si Hepe. Nagigising na siya, saad ni Daddy. At nakita naming binuka ni Hepe ang mata niya at parang nagulat pa siya nung nakita niya si Lolo. Agad siyang bumangon at tinulak si Lolo Rudy palayo. "Nasaan ako?" tanong niya sa amin. "Hepe, please, huminahon kayo," saad ko sa kanya. "Mini." "Huwag mo akong matawag-tawag na Mini. Alam mo ba ang ginawa niyo? Kidnapping to." "We did you a favor," saad ni Jared na nakaupo sa tabi ng piloto. "Favor? Favor ba tong kinidnap niyo ko?" Galit na saad ni Hepe. "May nagtangkang pumatay sa'yo kanina, kaya ginawa namin ang nararapat, Hepe," saad ni Daddy sa kanya. "Tangka? Kotse ko yun at tauhan ko ang nagmamaneho nun." "Kotse mo?" Gulat na tanong ni Lolo Rudy. "Oo," sigaw ni Hepe na nagkatinginan kaming tatlo. "Pinatay niyo ang driver ko," sigaw ni Hepe sa amin.
na napasandal na lang sa upuan si Daddy at tumingin sa amin ni Jared. "This is not good," saad niya sa amin na naupo ng maayos si Jared sa harapan at napaisip siya. Habang napasandal naman ako sa upuan ko at nilagay ang 2 kamay sa mukha ko. "Update," tanong ng Supremo sa tauhan niya nung nasa opisina na siya. "Sir, dead on the spot po ang driver. At ayon sa subultorero, may helicopter po ang dumapo kanina. At kinuha ng mga tauhan nito si Chief Mangumat." Balita ng tauhan niya. Kilala ba nila kung sino? Ang grupo ni Rudy ang kumuha sa kanya, ayon sa driver, nung tumawag siya kanina bago siya napatay. Sino ang nagbigay ng utos sa kanya para sumugod? Kalmadong tanong ng Supremo. Sir, ako po," sagot ng kanyang tauhan. Nahuminga ng malalim ang Supremo at pinikit ang kanyang mga mata. Nung tumalikod ang upuan ng Supremo, may 2 taong lumapit sa kanyang tauhan at binuhat siya nito. Sir, sorry po. Sorry po, hindi ko na po uulitin. Sir!" Sigaw ng kanyang tauhan nung binuhat siya palabas ng opisina. "Sir," saad ng kanyang sekretarya. "Umalis po si Alona." Balita niya na tumayo ang Supremo at tumingin sa labas ng bintana. Ang tangi na sambit ni Supremo. "Pasensya na po," saad ng kanyang sekretarya at lumabas na to ng opisina. "Alona, impulse mo lang ba to o?" saad ng Supremo na napakamot siya sa baba niya at tumingin sa baba ng gusali. "Saan niyo ko dadalhin?" tanong ni Hepe sa amin. "Minnie, kumalma ka." "Saan niyo ko dadalhin?" galit niyang tanong kay Lolo. "Sa ligtas na lugar," sagot ni Daddy kay Hepe. "Ligtas? Hindi naman nalagay sa peligro ang buhay ko. Pero sa ginawa niyo, namimiligro na ako dahil sa inyo," sagot ni Hepe kay Daddy. "Hepe, please, huminahon ka." Pakalma ko sa kanya. "Dapat alam mo ang 2 minutes. Balita sa amin ng piloto, kaya natahimik si Hepe at agad nang tumingin sa labas ng bintana. Tumingin siya sa amin. "Oo, Minnie, diyan kami nakatira ngayon," saad ni Lolo na napasandal sa upuan si Hepe at napailing siya. "Hindi niyo ako dapat kinuha." "Brace yourself," babala ng piloto nung binababa niya na ang helicopter. At nung naglanding na kami, agad na binuksan ni Mang Dino ang pintuan at nagulat pa siya nang makita niya si Hepe. "Magmadali kayo. Kailangan nating umalis sa lugar na ito," saad ni Mang Dino. Kaya agad kaming bumaba pero nanatili sa loob si Hepe. "Minerva," tawag ni Lolo sa kanya na hindi siya nito pinakikinggan. "Dino, isecure ang helicopter at babiyahe na tayo." Narinig naming galing sa radyo niya. "Roger. Rudy, kailangan na nating bumaba dahil babiyahe na tayo. Dahil may paparating na ulan." Balita ni Mang Dino kay Lolo Rudy. "Minerva, tayo na. Bumaba ka na dyan." "Hepe, tayo na po." Yaya ko sa kanya na hindi niya kami pinapansin. "Sasamahan ko na lang muna siya rito. Mauna na kayo sa loob." "Sige, Lo," saad ni Jaren. "Pa," saad ni Daddy. "Sige na, Ken. Sumunod ka na sa kanila." Sagot naman ni Lolo, kaya tinapik ko siya sa balikat at bumaba na ako sa helipad. "Rudy, hindi kayo pwedeng magtagal rito dahil mapanganib."
Babala ni Dino. Bakit? Parang unos ang paparating at tataas ang alon. Kaya delikado kayo rito. Babala ni Dino kay Rudy. Naiintindihan ko. Kukumbinsihin ko lang siya. Sige, basta huwag kayong tumagal dito dahil delikado. At bumaba na siya sa platform kasama ang mga tauhan niya. Sumakay sa helicopter si Rudy at umupo sa tabi ni Minerva. Minerva, tara na. Delikado dito. Ayoko. Hindi tayo ligtas dito. Narinig mo naman ang sinabi niya na may paparating na unos. Basta ayoko. Muling sagot ni Minerva. Kung iniisip mo si Aida, hindi siya. Agad na sagot ni Minerva. Sino? Tanong ni Rudy na tumingin sa kanya si Minerva at sa labas ng helicopter na napatingin rin si Rudy. Siya. Na tinutukoy niya si Rosana na nakatayo malapit lang sa pintuan at nakatingin rin sa kanila. Kilala mo siya? Takang tanong ni Rudy. Kamukha siya ni Ednalyn. Paano ko siya hindi makikilala? Sagot nito na muling napatingin si Rudy kay Rosana. Nakita nilang papalapit na si Rosana sa kanila kasama ang dalawang tauhan niya. At napansin ni Rudy na parang naging balisa si Minerva. Kumalma ka, hindi ka naman niya sasaktan. Hindi ako natatakot sa kanya. Sagot ni Minerva. Umakyat sa hagdanan si Rosana. At nung papalapit na siya sa dulo, agad bumaba si Minerva na ikinagulat ni Rudy ang ginawa nito. At sakto nung nag-abot sila ni Rosana, agad niya tong sinampal. Tinotok agad ng mga tauhan ni Rosana si Minerva. Dahil sa ginawa niya, na agad tinaas ni Rosana ang kamay niya at binaba ng mga tauhan niya ang mga baril nila. Alam kong kilala mo ko. Kita niyang galit na nakatingin si Minerva sa kanya. Wala kang alam kung gaano kataas ang galit ko sa'yo. Sabihin mo sa akin, Ninang. Saad ni Rosana na napaluha si Minerva. Rosa. Naluluhang saad ni Minerva. Nabigla na lang niyang niyakap si Rosana at umiyak siya. Minerva, saad ni Rudy. At nakita niyang binalik na ng mga tauhan ni Rosana ang mga baril nila sa lalagyan at bumaba na sila sa platform. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na ito. Saad ni Minerva na niyakap na rin siya ni Rosana. Patawad. Patawad kung matagal tayong hindi nagkita. Saad ni Rosana. Tayo na sa loob. Medyo dumidilim na rin ang kalangitan. Saad ni Rudy na bumitaw sila sa pagkakayakap at nagpahid sila ng luha. Tayo na sa loob, Ninang. Saad ni Rosana. Sumunod si Minerva kay Rosana habang napatingin naman sa malayo si Rudy. Ay, Ramon, Ednalyn, tulungan niyo ko. Saad niya. At sumunod na siya sa kanila papasok sa loob. Nagtipon kaming lahat sa mess hall. Unang pumasok si Rosana, kasunod si Hepe at si Lolo Rudy. Agad na patayo si Lola Aida nang makita siya. Ikaw? Aida, tawag ni Lolo Rudy sa kanya. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ma, nanganganib ang buhay niya kanina. Kaya niligtas namin siya. Paliwanag ni Daddy. Huwag ka mag-alala, Aida. Hindi ako magtatagal rito. Saad ni Hepe sa kanya at lumingon siya kay Rosana. Anong ginawa mo sa buhay mo? Bakit hindi kayo lumapit sa akin?
Tanong niya kay Rosana. Patawad ninang, pero personal ko po itong rason. Sagot niya kay Hepe. Hindi mo ba inisip ang kapakanan ng... Natahimik na lamang si Hepe at nalungkot siya. Pinikit ni Hepe ang kanyang mga mata at tumingala siya sa kisame. Rose, Karen, tawag niya. Kaya niyakap siya ni Rosana. Patawad. Ginawa ko ang lahat para iligtas sila. Pero... Naiiyak na saad ni Rosana. Nagyakapan silang dalawa habang umiiyak. Lumapit ako kay Lolo at inakbayan niya ako. Si Minerva ang mas malapit kay Ednaline. Siya ang ninang ng tatlo. Saad ni Lolo sa akin. Napansin kong nakatingin si Hepe sa akin at ngumiti siya. Hepe, saad ko, na bumitaw siya kay Rosana at humarap sa akin. Inspector Reyes, kailangan mong sumama sa akin. Po? Gulat kong tanong sa kanya. Para malinis mo ang pangalan mo dahil sa ngayon, may arrest warrant ka at kung hindi ka susuko, baka maging shoot to kill ang i-order sa'yo. Not going to happen, sagot agad ni Mami. Hindi ko hahayaang sumamang anak ko sa'yo, saad ni Daddy. Mapoprotektahan ko siya at mapapawalang sala siya kung sasama siya sa akin. Hindi maaari, sagot ni Jared na tumayo pa sa harapan ko. Yep, saad naman ni Jaisel na tumayo sa tabi ni Jared. Tutulungan tayo ni Major General Ricardo Rebato. Kilala mo siya, hindi ba, Inspector? Oo, nandun siya nung graduation ko sa PNPA. Isa siya sa mga bisita namin. Oo, siya ang makakatulong sa kaso mo. Kaso niya? Anong kasong sinasabi mo? Tanong ni Mami kay Hepe. Babe, saad ni Daddy. No, I need to know what kind of case are they charging him? Saad ni Mami sa kanya. Nahinawakan siya ni Daddy sa bewang. For now, under investigation pa ang lahat. Pero eventually, magsasampa sila ng kaso laban sa'yo. No, saad ni Rosana na napatingin sa kanya si Hepe. Hindi ka rin papayag na alam mong makakatulong to sa kanya? Hindi yun, Ninang. Ano pala? Hindi makakatulong si Rebato sa inyo. Sagot ni Rosana na parang nagulat si Hepe sa sinabi niya. Huwag mong sabihin, Rosana, saad ni Lolo. Isa siya sa mga general ng grupo. Isa siya sa mga general na nakakatanggap ng sahod mula sa sindikato. Paliwanag ni Rosana sa kanila. Paano ka nakakasiguro? Hindi korap si Ricardo, saad ni Hepe. Korap siya, Ninang. Matagal na. Siya ang taong tinatawagan ni Eduardo sa tuwing may ipapagawa siya o may shipment kaming darating mula sa ibang bansa. Kwento ni Rosana. Pinuno siya ng crime syndicate cases, saad ni Hepe. Hindi mo ba napapansin na ni isang kaso ng sindikato ang nalulutas? Pinapalabas lang niya na ginagawa nila ang lahat. Pero ang totoo, hanggang doon na lang yun. Kwento ni Rosana na napaatras naman si Hepe at napahawak sa dibdib niya. Hepe? Nilapitan ko siya at napahawak siya sa balikat ko. Diyos ko, si Reyes, Malbar at Ignacio. Inspector, saad niya sa akin. Pati si Alona, Hepe, saad ko sa kanya. Na nakita ko na napaluha siya at napatakip sa bibig. Si Alona, saad niya
na parang nawala ng lakas ang tuhod niya. Mabuti na lamang inasalo namin siya ni Rosana. Kaya pala noon nung may mga operasyon kami laban sa sindikato, wala na ang kargamento o mga droga sa lugar, pati na ang mga tauhan nila. Saad ni Hepe. Dahil nakatimbre na sa kanila ang gagawin niyo, Ninang. Saad ni Rosana. Papatayin ko si Ricardo. Galit na saad ni Hepe. May panahon dyan, Minerva. Saad naman ni Lolo. Uunahin na muna natin ngayon ang sitwasyon namin ngayon. Saad ni Daddy. Hindi ka aalis sa barkong ito, Ninang. Paano kung magmatigas ako? Anong gagawin mo? Hamon ni Hepe. Nalumingon si Rosana kay Mami at sinuntok ni Mami ang kamao niya. Chief, saad ni Jaisal na tumingin sa kanya si Hepe. Of all the people in this room, she is the one person you don't want to mess with. Saad ni Jaisal sa kanya. Right. Saad naman ni Rosana na napatingin si Hepe kay Mami. I know you. I know what you did 5 years ago. Saad ni Hepe kay Mami. And? Tanong ni Mami. I'm staying. Sagot ni Hepe na napangiti kaming lahat.